May mga lalaki na kapag nagmamahal, hindi maingay, hindi nagyayabang, hindi nagpapakita ng fireworks. Tahimik lang. Pero ramdam na ramdam mo, parang lindol na nagsisimula sa sahig. Hindi mo nakikita pero gumagalaw ang buong mundo mo. Hindi sila yung tipo ng lalaki na magaling sa salita. Sila yung mga lalaking hindi nagsasalita pero may sinasabi. At minsan, kapag nakita mo kung paano magmahal ang isang lalaking totoo, doon mo mauunawaan na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita, pero kaya mong maramdaman sa paraan niya huminga, tumingin, maghintay at manindigan. Ito ang mga bagay na ginagawa ng lalaki. Kapag hindi na laro ang hawak niya, kundi puso. Pero bago natin puntahan ang mga ginagawa niya, kailangan muna nating pag-usapan ang isa sa mga pinakamalungkot na katotohanan sa buhay ng lalaki. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kapag ang lalaki ang nagmamahal ng totoo, siya rin kadalasan ang pinakatahimik. Pinaka-nagtitiis, pinaka-nagpupunas ng luha sa sarili niyang kamay. Sa panahon ngayon, sino pa bang naniniwala sa lalaking nagmamahal mula sa puso? Sa social media, puro memes tungkol sa men are trash. Lalaki hindi seryoso. Lalaki player. Parang normal na lang na tawagin tayong hindi marunong magmahal. Pero hindi nila alam. May mga lalaki pa ring tahimik pero totoo. Yung mga lalaki na kapag pinili nila ang isang babae, pumipili sila ng laban na dapat panghabang buhay. Ang problema, hindi sila madalas napapansin. Hindi sila yung flashy. Hindi sila yung pa-viral. Hindi sila yung gumagawa ng grand gesture para sa content. Sila yung invisible sa mundo pero matatag sa pag-ibig. At madalas sila rin yung pinaka-nahihirapan. Kasi ang lalaki kapag tunay na nagmamahal, madalas hindi niya alam kung paano niya ipapakita. Hindi siya sanay mag-open up. Hindi siya sanay magkwento ng takot. Hindi siya sanay umamin na natatakot siyang masaktan. Ang problema ng maraming lalaki, tahimik silang nagmamahal, pero sumisigaw silang nasasaktan. At walang nakakarinig. Tanungin mo ang isang lalaki kung ilan beses na siyang nasaktan. Hindi niya sasabihin, hindi niya ikukwento, hindi niya aminin, pero ipakita mo sa kanya ang pangalan ng babaeng mahal niya at titigil ang mundo niya kahit sandali. Hindi ito OA, hindi ito drama. Ito ang realidad ng lalaking marunong magmahal. Kasi ang lalaki kapag hindi seryoso, madali siyang magpakawala, madaling mag-chat ng kung kani-kanino, madaling lumaro. Pero ang lalaking nagmamahal mula sa puso, iba. Ang problema, hindi nila alam kung paano ipaglaban ng hindi nasasaktan. Hindi nila alam kung paano manindigan ng hindi bumibigay. Hindi nila alam kung paano maging matatag sa labas. Pero durog sa loob. Kaya minsan mali ang tingin sa kanila. Akala ng babae, hindi ka naman expressive. Akala ng mundo, hindi ka committed. Akala ng iba, wala kang pakialam. Pero ang hindi nila alam, kapag tahimik ang lalaki, dun siya pinakatotoo. At dito pumapasok ang kwento. May kilala akong isang lalaki, tawagin natin siyang Elias. Hindi siya gwapo sa standard ng social media. Hindi siya macho, hindi siya maporma, hindi siya flashy. Pero may isang bagay sa kanya na alam mong bihira. Kapag nagmahal siya, hindi siya naghahati. Buong puso, buong lakas, buong pagkatao. Nakilala niya si Luna. Isang babaeng maganda, matalino, mabait. Pero may mga sugat na hindi niya kayang aminin. Nakita ni Elias ang ganda niya, pero mas nakita niya yung takot, yung pag-aalinlangan, yung pagod na pagod. At imbes na tumakbo, nanatili siya. Dito mo makikita ang unang katangian ng lalaking nagmamahal mula sa puso. Nanatili siya hindi dahil madali, kundi dahil mahalaga. Hindi siya yung lalaking naghahanap ng perfect woman. Hinahanap niya yung babaeng totoo. Pero may problema. Hindi sigurado si Luna sa kanya. Hindi dahil ayaw niya, pero dahil hindi pa siya buo. At ang hirap nito para kay Elias, pwede naman siyang umalis. Pwede naman siyang humanap ng mas madaling mahalin. Pwede naman siyang sumuko. Pero hindi. Kasi hindi laro ang puso niya. At minsan sa katahimikan nating mga lalaki, tayo yung mas loyal kaysa sa mga matatamis ang salita. Si Elias, hindi siya expressive. Hindi siya yung lalaking nagpo-post. Hindi siya yung nagpaparamdam sa buong mundo. Pero sa mga maliliit na bagay, doon siya bumabawi. Tuwing umuwi si Luna pagod, nandun siya. Hindi para maging hero, hindi para magpaka-savior, kundi para maging sandalan kahit hindi halata. Naglalakad sila sa gabi minsan at tinanong ni Luna, "Bakit hindi ka nagsasalita?"
Tahimik mo lagi. Ngumiti si Elias at sabi niya, dahil binabantayan ko yung paraan ko pagmamahal sa'yo, mas kailangan kong intindihin ka bago kita yakapin. Sa linya na yon, tinamaan ako. Kasi lalaki ako at alam ko yon. Kapag nagmamahal ang lalaki mula sa puso, mas iniisip niya ang babae kesa sa sarili niya. At hindi dahil martyr siya, kundi dahil ganun talaga magmahal ang mga tunay, pero hindi ibig sabihin na hindi siya napapagod. Isang gabi hindi nag-reply si Luna, hindi sinasagot ang tawag, hindi nagpaparamdam. At doon mo makikita kung gaano kabaliw ang lalaki kapag nagmamahal ng totoo. Tahimik siya, pero sumasabog ang utak niya. Okay lang kaya siya? May nagawa ba akong mali? May problema ba? May iba na ba? Hindi niya sinasabi, pero tinatanong niya sa sarili niya paulit-ulit. At sa bawat sagot na hindi niya nakukuha, unti-unti siyang nauubos. Pero hindi siya nagalit. Hindi siya nag-walk out. Hindi niya ginawang issue. Ang ginawa niya, nagdasal siya, tumahimik siya, huminga siya. At kinabukasan, nandun pa rin siya, hindi dahil mahina siya, hindi dahil tanga siya, hindi dahil wala siyang self-respect. Nandun siya kasi kaya niyang magmahal ng hindi nawawala ang sarili niya, at yan ang tunay na lalaki. Pero hindi perfecto ang lahat. Isang araw dumating ang punto, sabi ni Luna. Hindi pa ako sigurado sa mararamdaman ko. Natatakot ako, hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal. Masakit yon. Sobrang sakit. Pero tumingin si Elias sa kanya at ang sabi, hindi kita pipilitin. Ang pagmamahal hindi sinusugal, hindi pinipuwersa, hindi tinataya para lang manalo. Minamahal kita, pero kasama nun, iginagalang ko ang takot mo. Doon ko nakita ang isa pang katangian ng lalaking nagmamahal mula sa puso. Hindi niya minamadali ang puso ng babae, kasi alam niya, ang pagmamahal hindi kompetisyon, hindi karera, hindi action movie, hindi deadline. Ang totoong pagmamahal, hinihintay, kahit masakit, kahit nakakapagod, kahit hindi siya sigurado kung may babalik ba sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na nagbibigay siya ng walang hangganan. Hindi tulad ng lalaki na handang magpakalunod kahit walang lifeline. Si Elias may puso, pero may wisdom. May pagmamahal, pero may boundaries. At dito pumapasok yung pinaka-stoic na parte ng kwento. Hindi mo hawak ang sagot ng mundo, pero hawak mo ang paraan ng pagharap mo sa sakit. At si Elias, nagpakatotoo sa nararamdaman niya, pero nagpakatatag sa sarili niya. Kapag ang lalaki ay nagmamahal mula sa puso, ang pinakamahalagang ginagawa niya ay ito. Minamahal niya, pero hindi niya kinakalaban ang sarili niya. Ito ang stoic truth na madalas natin nakakalimutan. Ang puso pwedeng magmahal, pero ang isip ang dapat magbantay. Pwede kang maging malambot, pero hindi dapat maging marupok. Pwede kang maging tapat, pero hindi dapat maging sunod-sunuran. Pwede kang maging mabait, pero hindi dapat maging alipin ng emosyon. Ang tunay na lalaki sa stoicism ay nakakapagbigay ng walang hinihingi, nakakapagpigil ng hindi lumalayo, nakakapagmahal ng hindi sinisira ang sarili. Alam niya kung kailan lalapit, alam niya kung kailan tatayo, alam niya kung kailan hihinga, alam niya kung kailan sasabihin. Kung hindi ako ang pipiliin mo, tatanggapin ko. Pero hindi ako mawawala bilang tao. Ang lalaking nagmamahal mula sa puso, siya yung kayang magmahal nang hindi nagmamakaawa, kayang maghintay nang hindi nawawala ang dangal, kayang umunawa nang hindi nagpapakatanga, kayang magpakatotoo nang hindi nagbabagsak ng mundo. At higit sa lahat, kayang magmahal nang hindi sinusuko ang sarili niya. May mga kwento na hindi natatapos sa isang mahal kita. May mga taong darating sa buhay mo, hindi para maging simula, kundi para subukin kung kaya mong manatili kahit nagbabago ang hangin. At ang mga lalaking nagmamahal mula sa puso, hindi sila umaasa sa perfect timing, hindi sila naghihintay ng magic moment, hindi sila nag-aabang ng cinematic na eksena. Ang ginagawa nila, simple lang pero malalim. Mananatili sila sa katotohanan, kahit masakit. Kung iniisip mo kung ano ang ginagawa ng lalaking tunay na nagmamahal, hindi mo makikita sa social media, hindi mo makikita sa memes, hindi mo makikita sa mga pakilig trends o relationship goals videos. Makikita mo sa mga tahimik nilang gabi, sa mga desisyong hindi nila ina-announce, sa mga sakit na hindi nila inuungkat. At ang kwento ni Elias, doon mo makikita ang tunay na karakter ng lalaking marunong magmahal. Pagkatapos ng pag-amin ni Luna na natatakot siyang magmahal, akala mo ba natapos ang kwento? Hindi. Para kay Elias, doon pa lang nagsisimula ang laban.
Yung problema ng lalaking nagmamahal mula sa puso ay hindi lang yung babae, kundi yung sarili niyang isip. Kasi kapag sinabi ng babae, hindi ko alam kung kaya ko, ang naririnig ng lalaki ay, hindi kita kayang mahalin pabalik. At kahit gaano ka ka-stoic, kahit gaano mo gustong maging matatag, may parte sa puso mong bumibitaw ng dahan-dahan, kahit pilit mong kinakapitan. Ang problema ni Elias ay ito. Mahal niya si Luna, pero hindi niya alam kung may direksyon ba yung pagmamahal na binibigay niya. At ang mas masakit, alam niyang hindi si Luna ang problema, oras, takot, sugat at katotohanan. Kapag ang isang lalaki nagmamahal mula sa puso, hindi pambabae ang kalaban niya, sarili niya. Pagkatapos ng, hindi ko alam, dumating ang mga araw ng katahimikan. Alam mo yung pakiramdam na wala namang humiwalay sa'yo, pero parang may lumayo? Yung tipong nag-uusap pa kayo, pero hindi na gaya dati? May kulang, may humina, may nabura. Para kay Elias, para siyang naglalakad sa tulay na gawa sa manipis na yelo. Isang maling galaw tapos siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o dapat ba siyang maghintay. Hindi niya alam kung nakakatulong pa yung presensya niya o nakakasakal na. At yung utak niya, laging tanong. Kung mahal ko siya, hanggang saan? Kung ayaw ko siyang mawala, hanggang kailan? Kung hindi niya ako kaya mahalin, bakit hindi ako makaalis? Ito ang torture ng lalaking nagmamahal ng totoo. Hindi siya tinatamaan sa biglaang sakit, kundi sa mabagal na pagkaluma ng pag-asa. At habang tumatagal, mas sumisikip ang dibdib niya, mas lumalalim yung pag-aalinlangan. Pero ito ang irony. Kapag mas lumalayo ang babae, mas nagiging totoo ang puso ng lalaki. At doon papasok ang susunod na bahagi ng kwento. Isang gabi nagkita ulit sina Elias at Luna. Hindi para mag-date, hindi para mag-usap tungkol sa feelings, hindi para mag-define ng anumang relasyon. Nagkita lang sila para maglakad. Tahimik, walang direction, walang plano. Pero ramdam ni Elias na may kakaiba. Hindi naman cold si Luna. Pero may mga mata na sinasabi ang mga bagay na hindi nasasabi ng bibig. Habang naglalakad sila, napansin ni Elias ang kamay ni Luna. Nakalapit pero hindi humahawak. Nakatapat pero hindi nagtatama. Parang gustong kumapit pero natatakot. At noong tiningnan niya ang mukha ni Luna, doon niya nakita ang pinakamalupit na katotohanang kailangan tanggapin ng isang lalaki. Minsan mahal ka ng babae, pero hindi sapat yung kaya niyang ibigay. Hindi dahil ayaw niya, hindi dahil masama siya, hindi dahil may iba siya, pero dahil hindi rin niya kilala ang sarili niya sa puntong iyon. Umupo sila sa isang bench, tahimik pa rin, pero hindi yung tahimik na awkward. Yung tahimik na parang parehong pagod ang kaluluwa nila. At sabi ni Luna halos pabulong, Elias, ayokong masaktan ka, hindi mo deserve. At doon natahimik si Elias, hindi dahil galit siya o nagtatampo, kundi dahil naramdaman niya yung bigat sa puso ng babae. Umiwas siya ng tingin at ang sabi niya, hindi mo ako kailangan iwasan para hindi ako masaktan. Kaya kong tanggapin ang totoo, kahit hindi yun yung gusto kong marinig. Ang sakit tanggapin nun, pero yun ang klase ng lalaking marunong magmahal. Kaya niyang yakapin ang totoo kahit sugat ang kapalit. Ngumiti si Luna ng malungkot, yung ngiting nagpapasalamat, pero hindi nagpipilit. At sa gabing yon, hindi sila nagyakap, hindi sila naghawak kamay, hindi sila nagkaroon ng romantic moment. Pero may nangyaring mas malalim. Pareho nilang tinanggap na may puwang sa pagitan nila na hindi alam kung kailan mapupuno. At si Elias, hindi nagwa-walkout, hindi nagdemand, hindi nagdrama. Umuwi siyang tahimik pero hindi durog. At habang naglalakad pa uwi, napaisip siya, paano ba magmahal ng hindi nagpapaalipin? Paano ba magmahal ng hindi lumulubog? Paano ba magmahal ng hindi nagiging nakakalimot sa sarili? Dito niya naalala ang isang prinsipyong stoic na paulit-ulit niyang sinusulat sa journal niya. Piliin ang pagmamahal, pero piliin mo muna ang sarili mong kapayapaan. At doon nagsimula ang pagbabago sa kanya. Hindi siya lumayo kay Luna, pero hindi rin siya kumapit ng sobra. Hindi siya nawala, pero hindi rin siya naging tanikala. Ang ginawa niya, pinili niyang maging sandalan, pero hindi saklay. Pinili niyang maging tahanan, pero hindi kulungan. Sa mga susunod na linggo, hindi siya nag-chat araw-araw. Hindi siya nag-update kada oras. Hindi siya nagtanong kung asan ka na. Hindi siya nagmakaawa ng oras. Pero kapag nagparamdam si Luna, nandun siya. Pero kalmado, hindi desperado. Kapag may problema ang babae, nakikinig siya. Pero hindi isinasakripisyo ang sarili. Kapag nalulungkot si Luna, ginagaan niya. Pero hindi niya pinipilit maging tagapagligtas.
Dito nagiging kakaiba si Elias. Hindi niya tinatalikuran ang puso niya, pero hindi niya tinatanggal ang sarili niya. At yan ang pinakamahirap para sa lalaki. Yung magmahal ng hindi naghahabol, yung magmahal ng hindi bumibigay, yung magmahal ng hindi nawawala. Isang gabi bigla siyang tinawagan ni Luna. Iyak. Pasag ang boses. Gulong-gulo. Natatakot ako, sabi niya. Natatakot akong mahalin ka. Natatakot akong masaktan ka. Natatakot akong hindi maging sapat. Hindi nagsalita si Elias. Hindi siya nagbigay ng advice. Hindi siya nag-philosophize. Hindi niya sinabing ako na bahala. Tahimik siyang nakinig. Hinayaan niyang magsalita ang babae. Hinayaan niyang umagos ang luha at takot. At pagkatapos noon, isang linya lang ang sinabi niya. Hindi mo kailangan maging handa para mahalin kita, pero kailangan mong maging totoo sa sarili mo. At kung totoo ka, nandito lang ako. Hindi para kunin ka, pero para salubungin ka kapag handa ka nang lumapit. Sa sobrang daming lalaki na naghahabol, nagpupumilit, nagdedemand ng label, nag-iiba ang lalaki na marunong humawak ng nararamdaman niya. Hindi niya tinatakot, hindi niya minamadali, hindi niya pinipilit. At yung babae, doon mas napalapit. Kasi ang babae, hindi humahanap ng perpektong lalaki. Humahanap siya ng lalaking may tatag at kalmado. Yung hindi siyang pinipuwersa, pero hindi rin siya pinapakawalan. At si Elias, yun siya. May mga kwento na hindi natatapos sa isang mahal kita. May mga taong darating sa buhay mo, hindi para maging simula, kundi para subukin kung kaya mong manatili kahit nagbabago ang hangin. At ang mga lalaking nagmamahal mula sa puso, hindi sila umaasa sa perfect timing, hindi sila naghihintay ng magic moment, hindi sila nag-aabang ng cinematic na eksena. Ang ginagawa nila, simple lang pero malalim. Mananatili sila sa katotohanan, kahit masakit. Kung iniisip mo kung ano ang ginagawa ng lalaking tunay na nagmamahal, hindi mo makikita sa social media, hindi mo makikita sa memes, hindi mo makikita sa mga pakilig trends o relationship goals videos. Makikita mo sa mga tahimik nilang gabi, sa mga desisyong hindi nila ina-announce, sa mga sakit na hindi nila inuungkat. At ang kwento ni Elias, doon mo makikita ang tunay na karakter ng lalaking marunong magmahal. Pagkatapos ng pag-amin ni Luna na natatakot siyang magmahal, akala mo ba natapos ang kwento? Hindi. Para kay Elias, doon pa lang nagsisimula ang laban. Yung problema ng lalaking nagmamahal mula sa puso ay hindi lang yung babae, kundi yung sarili niyang isip. Kasi kapag sinabi ng babae, hindi ko alam kung kaya ko, ang naririnig ng lalaki ay, hindi kita kayang mahalin pabalik. At kahit gaano ka ka-stoic, kahit gaano mo gustong maging matatag, may parte sa puso mong bumibitaw ng dahan-dahan. Kahit pilit mong kinakapitan. Ang problema ni Elias ay ito. Mahal niya si Luna, pero hindi niya alam kung may direksyon ba yung pagmamahal na binibigay niya. At ang mas masakit, alam niyang hindi si Luna ang problema. Oras, takot, sugat at katotohanan. Kapag ang isang lalaki nagmamahal mula sa puso, hindi pambabae ang kalaban niya, sarili niya. Pagkatapos ng hindi ko alam, dumating ang mga araw ng katahimikan. Alam mo yung pakiramdam na wala namang humiwalay sa'yo, pero parang may lumayo? Yung tipong nag-uusap pa kayo, pero hindi na gaya dati? May kulang, may humina, may nabura. Para kay Elias, para siyang naglalakad sa tulay na gawa sa manipis na yelo. Isang maling galaw tapos siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit o dapat ba siyang maghintay. Hindi niya alam kung nakakatulong pa yung presensya niya o nakakasakal na. At yung utak niya, laging tanong. Kung mahal ko siya, hanggang saan? Kung ayaw ko siyang mawala, hanggang kailan? Kung hindi niya ako kaya mahalin, bakit hindi ako makaalis? Ito ang torture ng lalaking nagmamahal ng totoo. Hindi siya tinatamaan sa biglaang sakit, kundi sa mabagal na pagkaluma ng pag-asa. At habang tumatagal, mas sumisikip ang dibdib niya, mas lumalalim yung pag-aalinlangan. Pero ito ang irony. Kapag mas lumalayo ang babae, mas nagiging totoo ang puso ng lalaki. At doon papasok ang susunod na bahagi ng kwento. Isang gabi nagkita ulit sina Elias at Luna. Hindi para mag-date, hindi para mag-usap tungkol sa feelings, hindi para mag-define ng anumang relasyon. Nagkita lang sila para maglakad. Tahimik, walang direction, walang plano. Pero ramdam ni Elias na may kakaiba. Hindi naman cold si Luna. Pero may mga mata na sinasabi ang mga bagay na hindi nasasabi ng bibig. Habang naglalakad sila, napansin ni Elias ang kamay ni Luna. Nakalapit pero hindi humahawak. Nakatapat pero hindi nagtatama. Parang gustong kumapit, pero natatakot.
At noong tiningnan niya ang mukha ni Luna, doon niya nakita ang pinakamalupit na katotohanang kailangan tanggapin ng isang lalaki. Minsan mahal ka ng babae, pero hindi sapat yung kaya niyang ibigay. Hindi dahil ayaw niya, hindi dahil masama siya, hindi dahil may iba siya, pero dahil hindi rin niya kilala ang sarili niya sa puntong iyon. Umupo sila sa isang bench, tahimik pa rin, pero hindi yung tahimik na awkward. Yung tahimik na parang parehong pagod ang kaluluwa nila. At sabi ni Luna halos pabulong, Elias, ayokong masaktan ka. Hindi mo deserve. At doon natahimik si Elias, hindi dahil galit siya o nagtatampo, kundi dahil naramdaman niya yung bigat sa puso ng babae. Umiwas siya ng tingin at ang sabi niya, hindi mo ako kailangan iwasan para hindi ako masaktan. Kaya kong tanggapin ang totoo, kahit hindi yun yung gusto kong marinig. Ang sakit tanggapin nun, pero yun ang klase ng lalaking marunong magmahal. Kaya niyang yakapin ang totoo kahit sugat ang kapalit. Ngumiti si Luna ng malungkot, yung ngiting nagpapasalamat pero hindi nagpipilit. At sa gabing yon, hindi sila nagyakap, hindi sila naghawak kamay, hindi sila nagkaroon ng romantic moment. Pero may nangyaring mas malalim. Pareho nilang tinanggap na may puwang sa pagitan nila na hindi alam kung kailan mapupuno. At si Elias, hindi nagwa-walkout, hindi nagdemand, hindi nagdrama. Umuwi siyang tahimik pero hindi durog. At habang naglalakad pa uwi, napaisip siya, paano ba magmahal ng hindi nagpapaalipin? Paano ba magmahal ng hindi lumulubog? Paano ba magmahal ng hindi nagiging nakakalimot sa sarili? Dito niya naalala ang isang prinsipyong stoic na paulit-ulit niyang sinusulat sa journal niya. Piliin ang pagmamahal, pero piliin mo muna ang sarili mong kapayapaan. At doon nagsimula ang pagbabago sa kanya. Hindi siya lumayo kay Luna, pero hindi rin siya kumapit ng sobra. Hindi siya nawala, pero hindi rin siya naging tanikala. Ang ginawa niya, pinili niyang maging sandalan, pero hindi saklay. Pinili niyang maging tahanan, pero hindi kulungan. Sa mga susunod na linggo, hindi siya nag-chat araw-araw. Hindi siya nag-update kada oras. Hindi siya nagtanong kung asan ka na. Hindi siya nagmakaawa ng oras. Pero kapag nagparamdam si Luna, nandun siya. Pero kalmado, hindi desperado. Kapag may problema ang babae, nakikinig siya. Pero hindi isinasakripisyo ang sarili. Kapag nalulungkot si Luna, ginagaan niya. Pero hindi niya pinipilit maging tagapagligtas. Dito nagiging kakaiba si Elias. Hindi niya tinatalikuran ang puso niya, pero hindi niya tinatanggal ang sarili niya. At yan ang pinakamahirap para sa lalaki. Yung magmahal ng hindi naghahabol, yung magmahal ng hindi bumibigay, yung magmahal ng hindi nawawala. Isang gabi bigla siyang tinawagan ni Luna. Iyak. Pasag ang boses. Gulong-gulo. Natatakot ako, sabi niya. Natatakot akong mahalin ka. Natatakot akong masaktan ka. Natatakot akong hindi maging sapat. Hindi nagsalita si Elias. Hindi siya nagbigay ng advice. Hindi siya nag-philosophize. Hindi niya sinabing ako na bahala. Tahimik siyang nakinig. Hinayaan niyang magsalita ang babae. Hinayaan niyang umagos ang luha at takot. At pagkatapos noon, isang linya lang ang sinabi niya. Hindi mo kailangan maging handa para mahalin kita, pero kailangan mong maging totoo sa sarili mo. At kung totoo ka, nandito lang ako. Hindi para kunin ka, pero para salubungin ka kapag handa ka nang lumapit. Sa sobrang daming lalaki na naghahabol, nagpupumilit, nagdedemand ng label, nag-iiba ang lalaki na marunong humawak ng nararamdaman niya. Hindi niya tinatakot, hindi niya minamadali, hindi niya pinipilit. At yung babae, doon mas napalapit. Kasi ang babae, hindi humahanap ng perpektong lalaki. Humahanap siya ng lalaking may tatag at kalmado. Yung hindi siyang pinipuwersa, pero hindi rin siya pinapakawalan. At si Elias, yun siya. May mga kwento na akala mo pag-ibig ang magiging ending, pero hindi pala. May mga tao na darating para turuan ka magmahal, hindi para manatili. At may mga lalaki na kapag nagmahal ng totoo, natututo rin kung paano bitawan ng may lakas, kung paano lumayo ng may dignidad, kung paano tumindig ng hindi sumisigaw ng sakit. Ito ang pinakamalupit at pinakamaliwanag na katotohanan. Ang lalaki kapag nagmamahal mula sa puso, alam niya na ang pagmamahal ay hindi palagi tungkol sa pag-angkin, kundi tungkol sa paglaya. At ang tanong ngayon, ano ang pipiliin ni Elias? Ipaglalaban ang isang pag-ibig na half-open, half-uncertain, o pipiliin ang sarili niyang kapayapaan? Hindi madaling sagutin yan, pero lahat ng lalaki darating dyan. Pagkatapos ng gabing umiyak si Luna, may nangyari.
Hindi ito dramatic, hindi cinematic, hindi parang teleserye. Isang simpleng realidad lang. Nagpakita si Luna, pero hindi pa rin siya buo. Nagparamdam siya, nag-open up siya, nag-message siya ulit. Nagiging sweet siya paminsan-minsan, tapos biglang lumalayo na naman. Inconsistent. On and off. Mainit ngayon, bukas malamig. At si Elias, nandun pa rin, pero may bahagi sa kanya na napapagod. Hindi yung pagod na ayaw ko na. Ito yung pagod na, hanggang saan ba dapat ako? Ito ang pinakamalaking problema ng lalaking marunong magmahal. Kapag hindi niya alam kung inaabangan pa siya o tinetesting lang, ang lalaking nagmamahal mula sa puso, hindi siya madaling umatras, hindi siya madaling mapagod, hindi siya madaling sumuko, pero mayroon siyang pinakamalaking kahinaan. Umaasa siya kahit walang kasiguraduhan, at yan ang unti-unting sumasakal kay Elias. Dumating ang mga linggong sunod-sunod na halos walang clarity. Hindi na nag-aaway, hindi na nagpapaliwanag, pero may tension na hindi mapangalanan. Yung tipong nag-uusap sila, pero hindi niya masabi kung saan sila. Yung tipong masaya sila kapag magkasama, pero pag-uwi, parang strangers. Yung tipong para silang may connection, pero walang direction. At ang utak ni Elias paulit-ulit, ako lang ba talaga ang may gusto nito? Hindi ba talaga ako sapat? Pinipili ba niya ako? O pinipili lang niyang hindi ako mawala? Mahal ba niya ako? O kailangan lang niya ako? Yan ang pinakamalupit na tanong sa puso ng lalaki. Ako ba ang gusto mo? O ayaw mo lang akong mawala habang naghahanap ka pa ng sagot? At dahan-dahang nawawasak ang loob ni Elias. Hindi dahil sa ginawa ni Luna. Hindi dahil masama ang babae. Nasisira siya dahil alam niyang hindi sapat ang buong puso niya. Para punan ng takot ng isang taong hindi pa buo. At isang gabi, may nangyari na hindi niya inasahan. Isang gabi nagkita sila muli ni Luna. Hindi planado, hindi inaasahan. Isang biglaang chat lang mula kay Luna. Pwede ba tayo magkita? Gusto ko lang ng kausap. At si Elias kahit pagod, kahit malungkot, kahit may kinikim-kim na, pumunta. Hindi dahil available siya palagi. Hindi dahil nice guy siya, kundi dahil mahal niya. Pagdating niya nakita niya si Luna sa may ilaw ng poste. Nakatayo, nakayuko parang may bigat sa balikat. Nung lumapit siya, napansin niya agad ang mga mata. Hindi galit, hindi malamig, pero malungkot. At ang unang sinabi ni Luna, Elias, may ikukwento ako, sana maintindihan mo. At doon tumigil ang mundo niya. Hindi dahil may kasalanan si Luna, hindi dahil may nagawa siyang mali, kundi dahil sa pangungusap na laging kasunod nun. May ibang tao na biglang nagbalik, may ex akong nagparamdam, o may nakikilala akong bago. Pero hindi. Hindi yun ang lumabas sa bibig ni Luna. Mas mabigat, sabi niya. Hindi ko alam kung kaya ko maging babae na deserving sa pagmamahal mo. Tumigil si Elias. Hindi niya alam kung matatawa ba siya, maiyak ba siya, o mauunawaan niya. Bakit mo sinasabi yan? Tanong niya. Saglit na katahimikan. Hangin lang ang ingay. Dahil natatakot akong hindi kita kayang mahalin sa level na kaya mong ibigay. Natatakot akong hindi ako maging sapat para sa puso mo. At doon bumulaga kay Elias ang katotohanan na hindi naman lahat ng pag-iiwas ay dahil may third party. Minsan, dahil hindi buo ang babae sa harap mo. At dito niya realized ang pinakamabigat. Mahal ka niya, pero mas mahal pa rin ang takot niya ang sarili. Niyakap niya ang hangin at naghintay ng sagot mula sa puso niya. At ang tanging nagawa ni Elias ay magsabi ng totoo. Hindi ko kailangan na maging perfect ka. Hindi ko kailangan na handa ka agad. Hindi ko kailangan na ibigay mo yung hindi mo pa kaya. Pero Luna, kailangan kong malaman, tumatakbo ka ba palayo sa akin? O tumatakbo ka palayo sa sarili mo? Pumatak ang luha ni Luna. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Hindi nasaktan si Elias dahil hindi siya mahal. Nasaktan siya dahil hindi mahal ni Luna ang sarili niya. At dito nagsimulang mag-shift ang kwento. Sa halip na sundan ang emosyon niya, sa halip na maghabol, sa halip na pilitin si Luna, may ginawa si Elias na hindi kayang gawin ng karamihan sa ating mga lalaki. Tumingin siya kay Luna, malumanay. Totoo, walang drama, walang puwersa, at sinabi niya, Luna, mahal kita, pero hindi kita pwedeng mahalin nang ako lang ang sumusulong. Kung hindi mo kayang sabayan, kailangan kong huminto. At doon durog ang puso ni Luna, hindi dahil iniwan siya ni Elias, kundi dahil ngayon lang may lalaking hindi siya kinapit, hindi siya ginawang laruan, hindi siya ginawang trophy, hindi siya ginawang project. Ngumiti si Elias, yung ngiti ng isang lalaking minahal ng buo,
pero tinutukan ng tama ang sarili. Kapag handa ka, hindi mo kailangang hanapin ang daan pabalik. Makikita mo ako. Hindi dahil naghihintay ako, kundi dahil hindi ko ikakaila na minahal kita. At umalis siya. Walang malaking eksena, walang sigawan, walang habulan, walang please don't go. Tumalikod lang siya at naglakad ng may dignidad. Yun ang klase ng pag-alis na hindi pagtalikod, kundi pagbalik sa sarili. Sa unang linggo, ramdam ni Elias ang bigat ng desisyon. Tahimik ang gabi, mabigat ang dibdib, may pagbalik-balik na memorya, pero hindi siya nagsisi. Hindi siya nagkulong. Hindi siya nagmukmok. Hindi siya nagpost ng sad boy quotes. Hindi siya gumawa ng drama. Ang ginawa niya, bumalik siya sa sarili niya. Nag-ayos ng routine. Nagbalik sa gym. Nagbalik sa journaling. Nagbalik sa mga kaibigan. Nagbalik sa hobbies. Hindi para kalimutan si Luna, kundi para kilalanin ulit ang sarili niyang puso. At habang tumatagal, hindi siya napapagod sa pag-iisip kung bakit hindi sila nag-work. Kasi ang tunay na stoic man loves this way. Hindi niya sinisisi ang tao. Hindi niya sinisisi ang sarili. Tinatanggap niya ang panahon. Tinatanggap niya ang realidad. Tinatanggap niya ang sugat. At ginagawang aral. Maya-maya, dumating ang gabing natulog siya nang hindi naiisip si Luna. At doon niya na-realize, ito pala ang kapayapaan na hindi mo makukuha sa paghabol. Pero makukuha mo sa pagbitaw. Isang buwan ang lumipas. Tahimik. Simple. Walang drama. At isang gabi, nag-message si Luna. Pwede ba tayo mag-usap? Hindi na kinabahan si Elias. Hindi siya na-excite. Hindi siya nag-expect. Kalma lang. Kasi buo na siya. At pagharap nila, si Luna ang unang nagsalita. Elias, salamat dahil hindi mo ako minadali. Salamat dahil hindi mo ako pinilit maging handa. At salamat dahil hindi mo ako ginawang responsibilidad mo. At ang sunod niyang sinabi ang nagpabago sa hangin. Natutunan kong mahalin ang sarili ko. Dahil sa paraan ng pagmamahal mo. Hindi niya sinabing mahal kita. Hindi niya sinabing balikan mo ako. Pero may bitbit siyang katotohanan. Ang pagmamahal ni Elias ang naging dahilan para makita niya ang sarili niyang halaga. At dito sumagot si Elias. Hindi bilang lalaking naghahangad, kundi bilang lalaking marunong na ngayon. Luna, hindi kita minahal para magkaroon ka ng utang na loob. Minahal kita dahil totoo. Kung dadating ang panahon na kaya mo na, sasabayan kita. Pero kung hindi, tatanggapin ko pa rin. At doon sa tahimik na lugar na iyon, walang yakapan, walang halikan, walang finally. Pero may respeto, may pagkakaunawan, may peace. Hindi sila nagbalikan nung gabing yon. Hindi sila nagkaroon ng label. Hindi sila nagkaroon ng happy ending. Pero nagkaroon sila ng tamang ending. Ending na hindi puno ng sugat, hindi puno ng iyakan, hindi puno ng galit. Ending na may kalayaan, may clarity, may pag-asa pero hindi pilit. At kung tanungin mo si Elias kung mahal niya pa si Luna, oo, pero hindi na yung pagmamahal na nakatanikala. Hindi na yung pagmamahal na takot mawala. Hindi na yung pagmamahal na nagmamakaawa, kundi pagmamahal na natutong tumayo, tumalima, magpahinga, at tanggapin na minsan, ang pinakamagandang paraan magmahal ay hindi paghawak, kundi paghinga. Ang lalaki na nagmamahal mula sa puso, kapag dumating ang huling pagsubok, hindi sinusukat kung gaano siya katapat, kundi kung gaano siya katatag. At si Elias, pinakita niyang, ang tunay na pag-ibig hindi pinipilit. Ang tunay na lalaki hindi naiipit sa malapit pero hindi sapat. Ang totoong pagmamahal may hangganan kapag peace na ang kapalit. At ang pagbitaw hindi talo kundi tapang. Sa Stoicism may isang prinsipyo. Do not chase what runs from you. Welcome what stays. And walk away from what confuses your soul. At ito ang ginawa ni Elias. Hindi siya humabol. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Hindi niya sinarado ang puso. Pero hindi rin niya sinira ang sarili. Kasi ang lalaking nagmamahal ng totoo. Kapag hindi siya pinili, hindi niya sinisira ang mundo niya. Inayos niya. Kung ikaw yung lalaking marunong magmahal, marunong maghintay. Marunong umunawa. Pero marunong ding tumindig, comment ka sa baba. Katulad ko rin si Elias. Salamat sa panunood.